Dito natin makikita mga Lods na wala talagang plano ang Marcos admin sa mga parating pang mga sakuna. Mataas na heat index gaya ng Palawan, Nueva Ecija at ibang parte ng Quezon City. Pwede pong malaman kung may mga preparasyon, action or contingency plans po ang pamahalaan dito. Okay, kahit po hindi pa po namin napag-uusapan dahil sabi nga niyo po, ngayon lang po talaga nag-i-start. Pero Wow. syempre po, lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Regarding yung sa pag-collapse ng bridge sa Isabela, is the President directing an investigation on this, especially to find out whether corruption was involved? Ang nakikita po, sabi nga po natin, ito ay nag-start noong 2014 at lumalabas po na 90% ay naisagawa ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. On the PhilHealth issue. Kasi he said that the President must release an order reversing the transfer of the 60 billion excess funds to the National Treasury. Okay, so yun na nga yung ating mga pag-uusapan ha. Kasi po itong administrasyong Marcos nakakatawa, no? Kasi po una itong si Presidente Bongbong Marcos, no? Itong si Attorney Claire, itong kaniyang bagong attack dogs nila, puro naman pambabatikos itong ginagawa ng PCO nila, si Attorney Claire, no? Na dahil sa lagi silang bumabatikos dito sa mga Duterte, hindi na nila na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng taong bayan. Especially itong mga sakuna, no, na paparating kahit tumataas yung heat index, no. Tinanong itong si Attorney Claire na may plano ba kayo? Wala. Walang plano. Lagi raw silang nakahanda pero walang plano. 'Di ba? Ganyan po ineffective ang ating gobyerno po when it comes to like that. Napapabayaan na po ang taong bayan. Okay? Dahil busy sila sa mga Duterte Busy sila sa pambabatikos ng mga Duterte. Di ba? Itong pangalawa nating pag-usapan ay itong ang pag-collapse ng bridge ng Isabela. Tinanong siya ng reporter patungkol dito kung meron bang gagawing investigasyon ang Pangulong Bongbong Marcos patungkol dito. Sabi naman nila na meron daw at nabanggit pa doon na 90% raw itong natrabaho itong bridge na ito under the Duterte administration. 'Di ba? Anong ibig mong sabihin diyan? Parang sinisisi na naman nila na kay Duterte ito. Sinisisi nila na si Duterte po ang may kasalanan kaya nag-collapse. Parang ganoon yung datingan na nag-collapse itong bridge ng Isabela. 'Di ba? Ang tanong namin, kayo yung nagpa-retrofit Malaking budget 'yon. Kumuha kayo ng 250 billion, kumuha kayo ng 150 billion. Pangalawa yan, 2024, 200 billion plus another 150 billion plus para dito sa bridge na ito. Para raw i-retrofit kasi nag-earthquake raw, merong dumaan raw sa mga earthquake kaya kailangan i-retrofit, no, para matibay. Bakit kayo yung nag-retrofit under the Marcos administration? Bakit bumagsak yan? Diba? Tapos ngayon, sisi kayo ng sisi sa mga Duterte na 90% of this is under the Duterte administration. Utot mo, Attorney Claire. Utot mo. Ha? Itong pangatlo nating pag-uusapan, importante rin ito dahil po ang Supreme Court, itong si Associate Justice Co. Okay? Nagpalabas na po siya ng mensahe at final, no, release order, reverse transfer, no, dito sa 60 billion na ibalik ito sa National Treasury. Kasi po ito yung pera na kinuha nila sa PhilHealth.
Okay, so ayon sa investigasyon sa Supreme Court, dapat itong isauli ng Administrasyong Marcos. Okay, tinanong itong si Attorney Claire patungkol dito, napahiya sila dito. Kasi sa uli na kasi sabi ng Supreme Court na ibalik ito sa taong bayan kasi kung ano yung mga request at pangangailangan ng taong bayan, dapat maibalik itong pera na ito sa taong bayan. Okay? Pahiya kayo dito. Pahiya! Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Bago ko ipakita yung mga videos natin. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi, and at the same time, yung mga cellphones ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news o kung meron bago tayong uploads. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. So, unahin natin itong patungkol nga dito sa kay Attorney Claire, no? Na napapansin po ng taong bayan na itong PCO na kinuha ng Malacanang, napapansin nila na attack dog talaga ng dating Presidente Duterte. Galit ito siya mga Duterte. Kahit na lang anong itanong sa media, ko-connect niya sa mga Duterte. Ngayon, ano ba ang nangyari? Dahil sa kabisihan nila sa pag-atake ng mga Duterte, tinanong siya na anong gagawin, anong mga preparasyon ng gobyerno na ginagawa patungkol po dito sa mga tumataas na heat and index, no? Na posibleng meron na namang disaster na mangyari. So ano yung mga preparasyon ng gobyerno? Tinatanong. Ang sagot niya, wala pa naman silang meeting. Wala pa raw. Sa panahon po ni former President Duterte, sa totoo lang, no, bago bumagyo o kung meron mang balita o information galing dito sa Pag-asa, no, alam na yan ng executive branch, mainly itong Malacanang, kung ano yung gagawin. For example, kung merong bagyong paparating dahil nag-inform na ang Pag-asa, dati po, si former President Duterte, nakadeploy na po lahat ng mga sundalo, mga kapulisan, lahat ng mga food packs, lahat ng mga first aid na mga dapat itulong sa mamamayang Pilipino, nakahanda na po 1 week before. Naka-ready na po. Pero ito sila, tinatanong sila, ano yung mga paghahanda? Hindi sinabi, wala pa, hindi pa sila nag-meeting. Pero, maghahanda, kaya sila raw. Wala siyang maisagot. Pero default na raw yan na maghahanda ang gobyerno. Bakit ganon? Dito mo talaga masasabi na itong gobyernong Marcos, itong administrasyon ni Marcos, no? Wala talagang pakialam sa taong bayan. Alam nyo naman kapag ang Pag-asa na ang magsabi na merong bagyo, merong mga El Nino o El Niña, mga sinong mga ninyo dyan, di ba? O si Cap Nino ba? Basta may disaster na paparating ba? Ito yung punto ko. Kapag merong disaster na paparating at ito po ay in-inform na ng Pag-asa, dapat 1 week before nakahanda na po ang gobyerno. Itong sabi niya, hindi pa raw nila napag-usapan. Wala pa raw silang meeting sa ganyan. 'Di ba? Masakit isipin na
itong mga disasters na ito, itong mga bagyo na ito, kung anong mga El Nino na yan, wala silang pakialam sa taong bayan. Saka na lang sila tutulong kung meron ng nangyari. Yan ang nakakasakit isipin itong gobyerno ni Marcos. Sabi nga ni VP Sara, hindi marunong. Ito yung video ha, ipapakita ko sa inyo. Baka, Don Mar, fake news ka na naman. Yan na naman ang sasabihin ng mga bangag dito eh. Ito, play, panoorin natin, play. Na si Auntie Claire niya. Dito natin makikita mga lodge na wala talagang plano ang Marcos admin sa mga parating pang mga sakuna. Wala! Panoorin natin. May mga lugar po sa bansa na nakararanas ng mataas na heat index gaya ng Palawan, Nueva Ecija at ibang parte ng Quezon City. Nagsuspend na din po ng klase yung ilang area sa Kamanava dahil po sa inaasahang mataas na heat index. Pwede pong malaman kung may mga preparasyon, action or contingency plans po ang pamahalaan dito. Yusek, balikan ko yung heat index. Considering nakasisimula pa lang po nung taon, Marso pa lang, ano yung nakikita ng Malacanang na potential na epekto nito sa ating ekonomiya? Okay, kahit po hindi pa po namin napag-uusapan dahil sabi nga Hindi pa raw nila napag-uusapan. Tingnan nyo gaano sila ka irresponsable. Hindi pa raw nila napag-uusapan. Alam nyo, Atty. Claire, sabihin mo kay Bongbong Marcos, kaya hindi nyo napag-uusapan kasi busy kayo sa pambabatikos sa mga Duterte. Yan ang napala ninyo eh. Kawawa ang taong bayan. Dahil sa mga pamumulitika ng amo mong bangag, nakalimutan niya ng tumulong sa taong bayan. Si Bongbong Marcos po ay nakaupo bilang presidente ng Pilipinas dyan sa Malacanang. Ang trabaho niya, ang una niyang priority is ang taong bayan. Idi syempre, kung meron na pong information sa Pag-asa kung anong darating na mga sakuna, dapat handa. Kasi ang layunin po ng bilang isang presidente po is to secure the Filipino people. Pero tingnan mo yung sagot mo, hindi pa napapag-usapan. Pero kung batikos kayo ni Duterte, ayan, pinag-uusapan ka agad. Ganyan kayo. Ganyan kayo kapalpak, kaya nga isinusuka na kayo ng taong bayan. Nakakasuka po kayo. Hindi na kayo naawa sa taong bayan. Yang pag-prepare ninyo sa mga sakuna, dapat lang. Kasi may budget para rito. Pera yan ng taong bayan. They deserve. Hihintay na naman kayo na meron na namang maraming magugurgor dito kasi hindi kayo nakahanda. Tapos sasabihin na naman ng presidente, anong gagawin natin? Gano'n na naman. Ako, sa totoo lang, tawa lang tayo ng tawa dito. Pero hindi man yan maganda kapag meron ng mga magugurgor, especially itong mga inosenteng bata. 'Di ba? Sila yung naapektuhan dito, sila yung natatakot sa mga ganitong bagay. Buti yung mga matatanda kasi alam nila kung paano nila isasalba ang kanilang sarili. How about this yung mga maliliit na mga bata? 'Di ba? Sobrang init. Tumaas yung heat index na 'yan. Ano ba ang preparasyon? Tinatanong kayo. Sabi nyo, hindi pa naman namin napapag-usapan. Meaning to say, baliwala lang sa inyo. Binabaliwala lang ninyo ang seguridad ng taong bayan. Baliwala lang ninyo ang kalusugan ng mamamayang Pilipino. Diba? Masakit isipin yan. Sa amin. Masakit. Tapos, yun lang ang isasagot mo sa media? Hindi kayo nahiya na ganyan yung sagot nyo? Hindi pa namin napapag-usapan. So meaning to say, kung hindi pa ninyo napapag-usapan, hindi pa nakahanda ang gobyerno. Ano mangyari?
Marami na namang magugurgor dahil dyan, dahil hindi kayo handa. Tapos sasabihin, ano gagawin natin? Sabi ko nga dapat na talaga ibalik si former President Duterte eh. Iba yung pamumuno ni former President Duterte. Nakahanda lahat, naka-deploy lahat ng pagkain, emergency response, naka-deploy na. 1 week before the pero ito ngayon nakakapanlumo itong ginagawa nila eh. Niyo po, ngayon lang po talaga nag-i-start. Pero syempre po, lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Hindi nila Kung ito po pag-usapan. ay makaka-apekto sa ekonomiya natin, ay Lagi raw naghahanda pero hindi pa nila napapag-usapan. Paano yun? It's very obvious ba na ipinagtanggol lang niya ang presidente pero sa totoo wala, they are not ready yet. Pero sinasabihin na lagi namang nakahanda pero hindi pa napapag-usapan. Hindi pa napag-uusapan. Ay, tama nga pala si VP Sara, God save the Philippines. Ay, good luck sa atin lahat. kayo po ay lagi maghahanda tungkol dyan. Makakanda. Pero meron na bang assessment kung gaano kaseryoso yung magiging epekto dito sa ating goals at targets? Opo, wala pa po ako na Tinatanong. Wala talaga ang administrasyon ni Marcos, wala talaga, walang alam. Wala pa pong wala pa po kaming report. wala pa kayong report. Ay nako. So, meaning to say, ganyan rin kahina talaga ang administrasyon na ito? Ha? Paparating na yung sakuna, ha? Paparating, wala pa kayong report, wala pa kayong handa, hindi pa kayo handa, hindi pa nyo napapag-usapan. So, paano na ang tao? Kawawa. Naku po. Sa bagay, busy sila sa impeachment ni VP Sara. Sa bagay, busy sila. Kung gaano ito makaka-apekto sa atin mula sa pag-asa. Pero yun na nga po, Wala pa silang report. Gaano ang kalaki ang epekto. O sige. Pero yung epekto, kung ma-impeach si VP Sara, meron na kayong report. Kawawang bayan. God save the Philippines. extreme caution po ang sabi ng pag-asa Wow. na dapat nating gawin. Ano nga So gagawin? siguro po after this, kapag Buti pa yung pag-asa kasi meron ng advice. Kayo, anong gagawin? Kayo yung executive branch, meaning you have to execute now. Ano? Wala. nagkaroon na po kami ng meeting, kung ano po ang gagawin ng pag-asa, DOH at ibang ahensya, ibabalita po agad namin sa inyo. Wow. Kailan? Kapag marami nang nagugurgor, saka niyo ibabalita, saka kayo saka na kayo magtatrabaho? Ha? Balik lang po ako dun sa heat index sa USEC. Kasi po alam naman natin na sa nakalipas na mga taon ay matindi po ang naging epekto ng tag-init, yung El Nino sa ating mga magsasaka, even sa mga mangingisda po. Ano po yung mga hakbangin o plano ng ating pamahalaan habang hindi pa ganun katindi ang epekto nitong... Correct. Tama itong sinabi ng reporter, di ba? Ano yung mga preparasyon nyo na sa ngayon na hindi pa masyadong wala pa yung sakuna, hindi pa dumating yung sakuna? Ayun, ano yung paghahanda? Yan ang punto ng mga panawagan ng mga taong bayan. Para alam namin, di ba? Ano yung paghahanda nyo, gobyerno? Sa mga heat index, sobrang init o El Nino, gusto naming malaman. Sige, Tag-init po sa sektor po ng agrikultura. Ma'am, as of now talaga po ay hindi pa po kami nakakapag As of now, hindi pa sila ready as of now. 'Di ba? So, kayo, ito ba yung binoto natin? Ito ba yung gustong mangyari natin?
sobrang wala talaga. Weak talaga. usap patungkol dyan. Pero kung ito po talaga ay nakikita po, nababanag po ang matinding epekto po, kikilos po talaga agad ang ahensya para po matugunan kung ano Kikilos ka agad. Saka na lang sila kikilos kung nandito na. Tama yung reporter eh. Medyo hindi pa masyado nararamdaman natin itong heat index na ito. Ano yung mga preparasyon? Sa kanila, itong si Bangag, itong Administrasyong Marcos, saka na sila magtatrabaho kung nandyan na yung sakuna. Paano kayo tutulong dyan? Nandyan na may nagugurgur na dahil sa mga climate natin. Saka sila saka sila re-responde kung nandito na. Kawawang bayan, kawawang bayan. na magiging problema sa mga susunod ng araw ng ito na makatinding init na nararamdaman natin. So pa talagang plano, program, Wala talagang sabi ng reporter, so wala pa talagang plano, program, wala. ang ating Nag-i-start, administrasyon. opo, mag-i-start pa lang po kami kasi magkakaroon po kami ng Mag-start pa lang sila. meeting para po mas detalye. Most probably po, hindi pa lang po Wala. na ibababa sa amin. Sabihin kung mo na yung, lang, Claire. action plans. Wala. Sabihin mo na lang. Tama itong si Mr. Real Talker. Sabihin mo na lang na wala talagang plano. Pinagtanggol mo pa eh. Siya na ang re-report kay Bongbong Marcos dito. Mr. President, tinatanong, wala akong masagot. Anong gagawin natin? Ay! ng DA, SWD, DepEd. Dahil nga kababalita pa lang po nito. So most probably nag-uusap na po sila at titignan ko po ang pinaka-status nito mamaya po pagkatapos ng press. Di ba? Huwag niyong sabihin fake news tayo. Siya na mismo ang nagsabi niyan, ha? Hindi pa handa ang gobyerno. Hindi pa sila handa. Ay, tamang-tama. Weak talaga. Grabe. Dapat na talagang palitan kayo. Wala na talaga, no? Busy kayo sa impeachment, eh. Sige. Patuloy lang kayo. Tama ka, VP Sara. God save the Philippines talaga. Yun ang totoo. Sabihin mo, Claire, wala talagang plano. Ay, meron pala. First plan, impeach VP Inday. Second plan, impeach VP Inday. Third plan, impeach Impeach. VP Inday. Diba? Tignan nyo mga lords, papaano sila mag-respond sa mga paparating na calamities. Mag-uusap pa daw sila. Wala pa silang plano. Yun yung problema ngayon. Diba? Yan yung problema ngayon. Kasi clear, kung saan-saan kasi kayo nakatuon sa mga walang kwentang bagay, instead, serbisyuhan nyo ang mga Pilipino, Correct. protektahan nyo ang mga Pilipino, ang ginagawa nyo, puro kayo Duterte, Duterte, Duterte. Matatapos na lang ang termino ni BBM, puro Duterte, Duterte, Duterte. Ay, di ba? So, ayan. Eto na. Nakakahiya talaga itong Administrasyong Marcos. Di ba? Na-obvious na sila eh. Obvious sila na pamumulitika. Mas inuuna nila yung pamumulitika eh. Kawawa. Okay, punta tayo sa next na topic natin. Itong ang bridge sa Isabela na nag-collapse. Tinanong itong si Attorney Claire kung meron bang mangyayaring matinding investigasyon dito kung merong korupsyon na nangyari. Ito, parang pinagbibintangan na naman ang Duterte administration kasi 90% raw itong under the Duterte administration raw ito ginawa. Turo lang tayo ng turo dito. Turo. Yeah. Ang mga mali nila, itinuturo nila sa iba. Turo lang tayo ng turo.
Ah, kaya nga humingi kayo ng retrofitting para pagtibayin yung bridge na yan. O, bakit nag-collapse yan? Nasaan na yung retrofitting na yan? Na 250 billion tapos 150 billion on the following year? Halos 400 billion rin, di ba? Ay nako, puro kayo palusot eh. Ito, panuorin natin ito ha. Kayo nang kumusga. Pag-collapse ng bridge sa Isabela, is the President asking for or directing an investigation on this, especially to find out whether corruption was involved? Yes po. Nung nagkaroon po kami ng pakikipag-usap kay Secretary Bonoan, nagkaroon na po talaga ng investigation, but it's initial investigation. Ang nakikita po, sabi nga po natin, ito ay nag-start noong 2014. So, nag-start ng 2014, meaning to say that is under the Pinoy administration. Okay? Sinimulan ito ng administrasyong Pinoy. At lumalabas po na 90% ay naisagawa ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. So, ipinalabas nila na 90% under the the Duterte administration, that is from 2016 to 2022. Okay? Tatandaan po natin, Attorney Claire ha, na nagkaroon po ng pandemic. Okay? 3 years rin na tinatrabaho ni former President Duterte ang pandemic. Lahat ng mga construction na nangyayari sa mga bridges, biglang nahinto lahat. Tandaan nyo yan, Attorney Claire ha? Kasi po, inuuna po ni Tatay Digong ang kalusugan ng taong bayan sa panahon ng pandemic. Okay? So, na-stop po ito. Itong, anong tawag dito? Itong bridge ng Isabela. Pero, natapos ito, yung fully tapos na talaga, 2024, February 1. Dahil sa nung si Bongbong Marcos na ang naging presidente, pinagpatuloy. Okay? Pinagpatuloy. Meaning to say, ang reasoning ninyo na itong bridge na ito dumaan sa mga earthquakes, ganon, so kailangan ng retrofitting. Kailangan ng budget na naman para may makakalkal siguro. Hindi ko lang alam ha. Ano lang natin, mga possibilities lang. Dapat imbestigahan kasi nag-collapse eh. Sa panahon ni Bongbong Marcos, humingi pa sila dito ng 200 billion sa 2024 para raw sa retrofitting. Yan ang reasoning nila kaya humingi sila ng 200 billion. Pagka itong 2025, another 100 billion plus 150 billion. Halos 400 billion na lahat. Retrofitting raw yung pang matibay talaga para matibay itong bridge na ito. Ang tanong, Attorney Claire, yung word na retrofitting na yan, hindi yan bagay sa isang na-collapse na bridge. Retrofitting eh. Diba? Billion. Imagine na we are spending billions of this bridge. Huwag niyong iraso na merong earthquake sa tapos mabigat yung truck na nagdala ng kaya nag-collapse. Imbestigahan nyo yan. Kasi po sa panahon po ni former President Duterte, pinagbabantayan po ang mga korupsyon. Saan yung maraming korupsyon? Under the Marcos administration. So duda ako dyan sa 200 billion plus 150 billion na retrofitting na yan. Duda ako dyan. Duda talaga ako. Tapos, ang ipalabas ninyo, 90% itong bridge na ito ay ginawa under the Duterte administration. Utot nyo. Huwag niyong bulahin ang taong bayan, ha?
Huwag niyong bulahin ang taong bayan kasi ang taong bayan meron na pong mga computer, nagre-research na rin. Ang sabi po ay nagkaroon po ito dahil sa mga earthquakes, sa kung ano sa tagal ng panahon, hindi na siya naging matibay at kailangang i-retrofit sa panahon po ngayon. Ngayon, under the administration of Bongbong. Bakit hindi mo masabi-sabi? Bakit Duterte lang ang masabi mo? Nga? Kasi handa kang nakabanat kay Duterte. 90% Duterte. Sabihin mo. Bongbong Marcos administration, sabihin mo. Ang nakikita po so far ay nagkaroon ng under design. Hindi. Pag-imbestigahan yan, baka substandard. Yun ang panawagan ng taong bayan. Lumalabas din po sa investigation. Kasi kung si Duterte lang ang nag-retrofit nito, talagang matibay ito kasi hindi ito ikukurap dapat imbestigahan natin dyan kasi nagdududa po ang taong bayan na merong korupsyon na nangyari at substandard ang mga nangyayari. Na ito po talaga ay para sa mga light vehicles. Alam mo nyo, yan ang reasoning niya. Kaya raw nag-collapse kasi sobrang bigat ng mga bato na dinala nitong mga truck na ito. 'Di ba? Ikaw, kung ganyan yung reasoning mo, sige. Bakit? Wala ba? 'Di ba? Yung mga bridge, kahit nga dito sa probinsya namin, may nakalagay, 50 tons, ganon, 25 tons ang pwedeng makadaan dito sa bridge. Merong mga directions yan. So, hindi ako naniniwala na hindi alam ng driver ng truck o nung kampanya na dumaan sila doon. Kasi, bago ka, especially na ito po ay national bridge, merong direction yan. Only 25 tons, only 50 tons, o 200 tons. Merong instruction yan. Huwag mong sabihin na mabigat lang talaga yung Sabihin nyo, wala. Weak. Kung gaano ka-weak ang presidente natin ngayon, ganyan rin ka-weak yung bridge na yan. Ganyan rin ka-weak ang retrofitting nyo. Diba? Ayon do sa disenyo. So, Dami nyo pang palusot Labas din po na yung dumaan na truck, 3 po daw yung dumaan na dump truck, puro boulders ang laman, ang karga. Nagkaroon po... ang tanong, kasi sa picture, I think isa na lang o 2 truck na lang yung... correct me if I'm wrong baka mali talaga ako pero sa analysis ko, basing sa mga balita, mga pictures, ang nakikita ko lang doon, may isang kotse doon at isang truck na talagang humupa, yung nag-collapse talaga, gumuho. Nasaan yung dalawa? Nasaan yung dalawa? Baka yung dalawa nakadaan na. 'Di ba? Nakadaan na yung dalawa. So meaning to say, bakit sa gitna siya gumuho? Bakit hindi siya gumuho doon pa lang sa first segment ng bridge? Bakit doon sa gitna? Meaning to say, there is something wrong. Baka itong first segment na ito matibay, itong dalawa ay sige, binulsa na yung siguro yung iba. Kaya dapat yung imbestigahan yan. Bakit nga nakaya yung ibang mga segment ng mga bridge? Kasi segment by segment yun, di ba? O connect yun. Bakit nakaya yung sa iba? Bakit yung sa bandang gitna yung humupa, yung gumuho? So there is something wrong at that area. 'Di ba? Shall we say, taong bayan, na because of corruption, kaya medyo weak ang bridge? Talaga ng hindi tama
nung dumaan, hindi naging maayos. Sa bagay, yan ang trabaho mo, tagapagtanggol ng Pangulo. Dahil may dumaan na ganito ka mga heavy vehicles na hindi po naaayon doon sa kakayanan ng tulay. Kaya po, isa sa mga sinasabi po ni Secretary Bonoan ay maaari po, hindi pa po to conclusion, maaari lamang po na mapanagot din yung may-ari nung or korporasyon na may-ari ng dump trucks dahil 3 po ang nasabi na dumaan na sunod-sunod. So, yun pa lang po ang initial investigation, but ang sabi nga po, hindi lamang po ang nakaraang administrasyon ang pwedeng pananagutin dito. Lahat po. Di ba? Mahilig naman kayo dyan eh. Mahilig kayo sa turuan eh. Ituro nyo na lahat kay Duterte. Oh. Nahiya pa kayo, Atty. Claire? Ha? Huwag nyo nang sisihin ang Administrasyong Marcos. Isisi nyo na lahat kay Duterte. Paimbestigahan nyo, ipatawag nyo na naman dyan sa Senado o sa Kongreso. Huwag na kayong mahiya. Huwag na kayong mahiya. Isisi nyo kay Duterte. Hanggang sa ngayon, kung sino po ang maaaring naging may liability dito. Si Duterte na. Sige, si Duterte nang mananagot lahat. Sige. Nahiya pa kayo eh. Kung meron man, lahat po yan ay dapat managot. Nabanggit nyo, it's just an initial investigation. Yes. So magkakaroon po ng mas malalim na investigation dito. Opo, kasi titignan po talaga. Malalim na investigasyon. Yung initial investigation, pag ganon pa yan. Yung malalim investigasyon na yan, Duterte may kasalanan. Duterte na yan. Sinasabing under-design, Ay, naku. anong naging cause, kung bakit hindi kakayanin yung mga heavy vehicles. Lumalabas nga po sa initial investigation. Paimbestigahan nyo rin yung driver. Baka si Duterte rin yung driver ng truck. Sige, imbestigahan nyo. Nahiya pa kayo. Ayon sa design, pang light vehicles lang siya. Ayon po sa initial. Are you sure light vehicles? National Bridge yan eh. Saan mo padadaanin yung mga ganyang klaseng truck? Doon may sila? Magbabangka sila? Anong gagawin mo dyan? Helicopter? Siyempre, dadaan sila. Walang ibang daanan eh. Investigation. Di ba? Hindi ako believe sa mga answers niya eh. Kasi mahirap ipagtanggol ang weak leader. Yan ang hirap sa atin. Ito, patungkol ito sa PhilHealth yung kinuha na pera from PhilHealth na 60 billion. Gusto nang ipasauli ng Supreme Court. This is a good job anong gagawin ng administrasyong ito? I-check natin. Also, ma'am, on another topic, hingi lang po kami ng reaction dun sa statement ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co during the 3rd round of oral arguments on the PhilHealth issue. Kasi he said that the President must release an order reversing the transfer of the 60 billion excess funds to the National Treasury. He said that the money could be used to expand the state insurers' benefits packages, to hire more people to implement its programs, and to answer to the public's needs. Sa madaling salita, nagsalita na po ang Supreme Court kasi marami po ang mga taong bayan ang nagrereklamo dito sa Administrasyong Marcos bakit kinuha ang pera ng PhilHealth. Ngayon, nagsalita na po ang Supreme Court Associate Justice Co na yung 60 billion po ipasauli na yon at reverse transfer dito sa National Treasury para mapakinabangan sa taong bayan, especially sa ating kalusugan ng tao, pangangailangan po ng mga hospitals, ganon, di ba? So, tama itong ginagawa ng Supreme Court. At least, ang Supreme Court po ay hindi naging bias, kundi tinutugunan po ang taong bayan. Po ng Malacanang dito.
Kung ano po ang ipag-uutos ng Supreme Court, yan po ay susundin natin. Mag-ingat-ingat kami dyan ha, kasi alam nyo naman, Attorney Claire, itong Administrasyong Marcos, iba yung sinasabi sa mga ginagawa. Kasi meron kang yung statement mo, susunod kayo sa Supreme Court, yan ang sabi mo ha. Tatandaan namin yan. Kung isasauli nyo ba talaga yung pera na yan sa National Treasury. Hindi po natin tututulan, hindi po natin lalabanan kung ano po ang inuutos ng Supreme Court. Sige, let us tatandaan namin yung sinasabi. Kasi po, dito mo talaga mapapatunayan na mali talaga ang Administrasyong Marcos dito sa ginagawa nila sa PhilHealth. Pati nga yung zero budget nila yung PhilHealth, maling-mali yun eh. Marami po ang nagsasabi na mga batikang mga government officials na sobrang mali yung ginawa ng Administrasyong Marcos na zero budget for PhilHealth. Natatandaan ko pa ito eh. Si Attorney Harry Roque po ang una na nagbulgar nitong issue ng PhilHealth. Kinuha yung 60 billion na pera, no? Para lang gagamitin ito sa mga unprogrammed funds. Kayo, maniniwala kayo? Ano kayo? Matutuwa ba kayo dyan? Marami tayong mga kamag-anak, mga kaibigan na importante sa kanila ang kalusugan. Kapag ma-hospital sila, sobrang laki po ang bayarin sa hospital. Ito na po sana yung tutulong, no? Kahit man at least mga 25 to 50% ang makatulong sa hospital bill. Di ba? Pero bakit nyo kinuha? Sabi nila, sobra-sobra raw yung pera sa PhilHealth. Kahit sobra-sobra pa yan, kahit umaapaw pa yan sa mga sa mga buna ni Marcos. Kahit umaapaw yan, wag nyong pakialaman yan. Pera yan ng mga nagbabayad ng miyembro ng PhilHealth. Pera yan for the kalusugan ng tao. Bakit nyo pakikialaman yan? Di ba? Anong tawag mo doon? Kapalan ng muka. Sobrang kapal ninyo eh. Di tama rin yung desisyon ng Supreme Court dito. Okay? So, I hope, tatandaan natin yung sinabi ng administrasyong ito. So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating topics ngayon na pinag-usapan at patuloy ang ating discussion sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito guys, para kakalat sa tao. And subscribe rin kayo sa Donmar TV para updated kayo lagi. Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Okay? Subscribe rin kayo doon. May mga uploads tayo doon na hindi nyo makikita sa main channel natin. Okay? So, ayan. Maraming salamat sa mga audience at sa mga moderators. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.